Hindi ko lang alam kung alam na ba ito ng karamihan, pero pahirapan na nga daw po yung pagkuha ng Japanese tourist visa para sa ating mga turistang Pilipino. Yes, nakabuka nga ng murang ticket pa Japan, pero sure ka bang makakalipad ka? Mahalagang malaman, kung dati within 1 week may result na yung visa sa embassy, ngayon nga daw require na yung mga turista na mag-allot ng 2 to 3 months in advance sa pag-a-apply ng visa. To be honest, hindi ko talaga alam kung bakit, kaya nga pupunta ako sa mga travel agencies para kumuha ng kaliwanagan at kasagutan. Magkano, gaano katagal, at requirements sa pagkuha. Bakit nga ba naghigpit? This will be your ultimate guide sa pagkuha ng visa ngayong 2025 para hindi maging bula at mukalayan ang inyong trip papuntang Japan. Unang travel agency na pinuntahan ko ay yung Rally Tours sa may SM North. Magkano? Yung single entry ng tourist visa dito sa Rally Tours is 1,250 pesos at plus 500 pesos naman kung multiple entry yung i-a-apply ninyo. Before, 999 pesos lang yung visa dito, ngayon nga nagtaas na sila. Bawal na ang walk-in, same day appointment basis siya, first come first serve. Kaya nga alas 3 daw na madaling araw, meron nang pumipila. Gaano katagal? Base sa nakausap ko dito sa Rally Tours, inaabot daw ng 2 to 3 weeks or 1 to 2 months yung processing ng visa. Dahil medyo nagagamay na daw nila, hindi na nila ina-advise daw ng 3 months. Pero highly suggested nga daw na sumunod pa din doon sa memo ng Japan Embassy, which is kailangan nyo mag-apply 2 months before your flight. Ito yung requirement sa Rally Tours, i-post nyo na lang. Ayan guys, nakalagay, apply at least 2 months prior to the date of travel. So yan, kinuha ko yan guys dito sa Rally Tours. So galing daw to sa Japan Embassy. Yan. Sabi mo kanina, anong oras kaaga pumipila yung mga tao dito sa Rally Tours? Yung kanina, 3 AM onwards, may mga tao na nakapila. So para makakuha ng appointment, yung iba pumipila ng 3 AM. Yes po. Grabe, kaba. So yun, thank you. Next travel agency naman na pinuntahan ko ay dito sa Atik Tours, dito pa din sa SM North. Magkano? 1,680 pesos yung single entry nila at pag multiple plus 500 din. Ano katagal? Bali base sa nakausap ko dito is yung sinusunod nga nila is yung sa may embassy na 2 months prior flight yung processing ng visa. So kapag yung flight nyo for example lang March na or February, hindi na nila kayo tatanggapin para iproseso yung visa ninyo. So yung mga tinatanggap nga nila dito ngayon na February 4 is yung mga may flight ng April. And explain sa akin ni ate dito na mabilis lang naman daw talaga sa Japanese embassy yung processing. So it takes 1 to 2 weeks. May resulta na yung visa ninyo. However, yung nagpapatagal is yung pila nga or yung pagla-lodge ng inyong mga documents. Bali yung pagkaka-explain sa akin nga dito, for example, nagsubmit kayo ng documents ng February 4. Dahil merong limited slots na sa embassy, katapusan na daw ng March malaline up yung mga documents ninyo. Hence, matagal nyo bago makuha yung resulta ng visa. Para makakuha ng appointment sa Atik Tours, first come first serve basis din yung kanila at 60 packs nga lang yung kanilang ina-entertain per day. Ito naman yung requirement sa Atik Tours, post nyo na lang. Pangatlong travel agency naman na pinuntahan ko ay yung SMB dito sa may Ayala Malls Cloverleaf. Unfortunately, as of now, on hold pa yung kanilang visa application papuntang Japan. Disclaimer, this vlog is not sponsored at hindi layunin nito na mag-cause ng panic, bagkus para magbigay lang ng impormasyon sa estado ng pagkuha ng visa. Bottom line, kung ayaw nyo mahirapan, don't procrastinate. Siguraduhin kompleto yung requirements at sa trusted agencies kayo pumunta. Yes, medyo nakaka-frustrate talaga yung pagkuha ng visa ngayon, pero promise, it's really worth it kasi ang ganda talaga ng Japan. Yun lang, finish na.